Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay, Ma'am Maria. Salamat po, Sir Rap. Saan pong ospital na admit si Sir Marvin? Dinala po siya ng mother-in-law ko sa Manila Doctors Hospital. Meron po kasi kaming HMO, so hindi namin expect na ganun kagrabe yung magiging kondisyon ni asawa ko po. Wala pa pong 24 hours, siya po ay na-release na dahil yumao na nga po. Tama po. Supposed to be, di pa po parang may discount sa ospital using your PhilHealth Opo. membership form. Yun lang naman po yung hiningi ko dun sa ospital na ibawas po kung ano yung benefits na my husband deserved kasi po contributor siya for 25 years. So yun lang po yung hindi nila nag-grant sa akin. Ano po muli ang binigay na reason po ng PhilHealth? Ba't ho daw nagkaganon? Nung start po, paglapit ko po dun sa counter ng PhilHealth, ang sinabi po agad is walang 24 hours. After po nun, sinabi naman po ako na baka pwedeng maghanap ng ibang paraan para makakuha ko ng benefits. Then apparently, since my husband po, hindi po siya na-operahan sa brain, so hindi na rin po namin na-resuscitate. So hindi ko rin po nakuha yung resuscitation package. So what I did, umikot-ikot po ako sa Manila Doctors from 6 a.m. until 10 a.m. para mahanap po kung sinong tamang person na makausap ko para makakuha kami ng benefit. Apparently, hinarap naman po ako nung supervisor daw po siya ng PhilHealth. He's wearing a t-shirt na nakasulat PhilHealth. Pero same pa rin po yung sinabi niya na hindi po kami makaka-avail kasi may circular po ang PhilHealth na dapat 24 hours confinement. Ang masakit nga po doon, yung nabanggit niyo po, 25 years na po kay contributor and dumating yung time na kung saan kakailanganan niyo the most, yung PhilHealth, Yes kayo po'y tinablat. Sinabihan pa, maghanap ng paraan. Napakasakit po Opo, yun. Very oo. frustrating nga po yun. In the end, wala ho talaga nabigay ang PhilHealth. Wala po talagang nabigay ang PhilHealth. Siyempre po, lito na kayo kasi kamamatay lang ng husband ko. So, wala na lang po. I just let it pass. Pero alam ko sa sarili ko na hindi namin deserve as PhilHealth contributor for a long time, both me and my husband, na kailangan din pong i-call out yung attention ng PhilHealth. Magkano po yung balanse sa ospital, ma'am? Bali po kasi yung may-ari po ng restaurant na pinagtatrabahuan namin, tinulungan naman po ako. Sinagot niya po yung bill, binayaran ko na lang po yung mga professional fee ng mga doktor. Yun na lang po inatira sa akin. So nakaraos naman po kami sa ospital. Okay. At I understand doon sa funeral daw po, hindi pa kayo nakabayad. Ako na pong sasagot, ma'am, yung sa funeral. Yun na lang po ang hindi ko nababayaran, yung part ng voucher na 25,000. Sige po, ako na pong sasagot yung 25,000 po. Sasagutin ko na po yun. Ay, maraming salamat po. And then, nang dahil po sa inyo, masakit man po ito, kung hindi pa pala may nangyari kay sir, hindi pa mababago itong ganitong polisiya, babaguhin ko po yung polisiya na ito ng PhilHealth na kailangan 24 hours sa kababayaran. Pwede po ba akong mag-request din? Ang request ko nga po, number 1, mabago yung policy. Number 2, nire-request ko po sa kanila na sana ang mga tao na haharap sa mga kagaya namin grieving are psychology students or psychology graduates na they can empathize with people who are grieving or vulnerable at the moment. Kasi ayaw na po namin yung parang pinapagalitan kami, di ba po, or sinisisi while we are grieving. Yun po kasi yung na-experience ko dun sa parang supervisor ng Wow! Do you have a Opo. name, ma'am? May pangalan po tayo ng sorry supervisor? sir, hindi ko po masyadong matandaan yung name niya kasi syempre po at that moment medyo frustrated ako na hindi kami nakakuha ng benefit from PhilHealth. Dapat ma-call out natin yung attention ng taong yon. Dapat ma-seminar siya o ma-training o kinakailan ma-transfer siya. Siguro enough training kasi kami po hospitality po kami, restaurant kami. Opo. So we train our staff to be hospitable. So sana yun lang naman po yung nire-request ko sa PhilHealth. Tapos number 3, sana po ang PhilHealth can guarantee people like us at the moment na kailangan namin, pwedeng sila muna po yung mag-guarantee sa amin na sagutin muna nila yung bill, then they can ask us to pay through salary deduction. Ayaw naman namin na hindi kami magbayad or makalusot kami sa bayarin. Kailangan lang po namin ng someone na pwedeng mag-guarantee na, sige, operahan niyo yan, magbabayad yan. Yun lang naman po ang sinabi ko sa PhilHealth. Kinuha naman po nila yung mga request ko at sabi nila pag-uusapan. So yun na lang po sa Rappi, ang papatulong ako sa inyo kung maaari po sana makita ng mga Pilipino kasi 28 million po yung nagkakalampag sa Facebook ko. Yun po naman siguro deserve nilang malaman kung ano magiging tugon ng PhilHealth. Doon po ako medyo na pikon nung sinabi niyo po Opo. na sa halip na magkaroon ng empathy, itong supervisor na ito parang pinapagalitan pa kayo. May gana pang magalit. Opo, sinabi po sa akin na hindi ko daw pinaresuscitate yung asawa ko. Sir Rapi, hindi po siya na-operahan. So, I think maghihirap po siya lalo kung i-resuscitate ko siya.
and then kailangan niyang mamatay ulit, di ba po? So parang ang sakit-sakit po sa akin noon. Magandang hapon po, Dr. Pargas. Sir, baguhin niyo na po yung pulisiya na kailangan yung pasyente 24 hours dapat nag-stay sa ospital para mabayaran yung bill. Actually po, yan ay dumaan na rin sa ating pagre-review dati pa at ang isa nga po sa naging resulta niyan is yung naglabas po tayo ng tinatawag na outpatient emergency room benefit package para po dun sa mga less than 24 hours na nagpapagamot na dati hindi natin nako-cover na rin po natin siya. Kung halimbawa naman po na na-admit ang pasyente in less than 24 hours ay malilipat sa ibang ospital because of other services, meron na rin po tayo na-develop na tinatawag na transfer package. Halimbawa po, wag namang mangyayari, in less than 24 hours na na-admit ang pasyente ay namatay ang pasyente and specific po dun sa case nung sa asawa ni Mrs. Sulit yung pong stroke, meron po tayo actually polisiya, ito po ay in 2023 pa, na meron po doon nakalagay na kung ang pasyente ay mamamatay in less than 24 hours of confinement, meron po tayong babayado na pakete. Kung ito naman po ay less than 2 days, meron din po pakete. And of course, after 2 days, the full case rate ay ibabayad po natin. Yun naman po pala, Doc, bakit po dito kay Mr. Marvin Sulit, hindi po binayaran kasi hindi pa po umabot ng 24 hours yung stay sa ospital dahil yumao na nga po. Senator, sa ngayon po ay hindi ko masasabi because hindi pa po natin nakikita yung mga dokumento at mga serbisyong naibigay. Mukhang meron pong naging misinterpretation doon sa polisiya or hindi naging klaro kung kaya't hindi naibigay yung benepisyo ng ospital. So ibig sabihin na misinterpret po ng mga kawani ninyo doon sa ospital na yon. At that time, hindi na naintindihan yung polisiya kaya tinabla nga po itong request. Ang plano nga po natin is for them to reorient our people and of course the hospital to make sure na nakukuha ng mga miyembro ang kanilang mga benepisyo. We'll go to number 2, request po ng family ni Ma'am Maria. Kung pwede po, yung mga kawani ninyo sa mga different hospitals, siguro po, meron pong background sa psychology. Much better kung yung inyo pong supervisor ay isang psychologist talaga para magkaroon naman po, marunong siya magkaroon ng empathy. Kasi po lahat ng mga kamag-anak ng pasyente na nandun sa ospital, sila po ay meron pong dinaramdam, may mga pinagdadaanan. Ayaw po nila marinig na sila po ay pinapagalitan, sila po ay nababastos, sinusupladahan, tinatarayan. Masakit po para sa kanila yon. Sa pagkakataong ito ay nais kong humingi ng paumanhin kay Mrs. Sulit kung ano man po yung kanilang naramdaman na experience at dun sa iba pa na maaaring nakaramdam ng same experience. Actually po yung ating mga tao na inilalagay sa ospital ay mga nurses. Meron silang experience din for empathy sa ating mga pasyente. But of course, wala naman pong dahilan para hindi natin ma-call ang attention again and make sure that yung mga pasyente ay dapat ating nararamdaman na parang kapamilya para po yung ating pagtingin sa kanila ay maayos. Sa akin po, kung talaga pong seryoso sa pagbabago, mag-iintay na lang po kaming mga members na makita namin talaga at mawala na pong ganitong experience yung mga members. So maraming salamat din po. Tinutugunan niyo po yung aming hinaing sa ngayon. Siguro maglabas po kayo ng memo para sa lahat na babaguhin nyo ng polisiya na yon at nagkaroon ng misinterpretation doon sa parte ng mga tauhan ninyo at yung mga tauhan ninyo ay magkakaroon na po ng training as much as possible tulad ng suggestion ni Mrs. Sulit na dapat may training din sa psychology yung mga kawanin ninyo na para marunong magpakita ng empathy sa mga kamag-anak ng pasyente. Makakasiguro po kayo dyan, Ma'am Sulit, and of course, nandyan po si Senator Raffy Tulfo para to remind us always na kailangan naming ayusin ang aming serbisyo para sa ating miyembro. Ninanais po ng ating Pangulo, Dr. Mercado, na makilala at ma-meet at makausap din po si Mrs. Sulit para po mapaliwanagan at para po mas nabigyan din po ng guidance kung ano ang mga pwedeng gawin. Dr. Israel Pargas, kailan po kayo magpapadala ng representante ng PhilHealth dito sa bahay ni Miss Sulit o sa office man o kung saan man niya gusto para i-meet siya para mapag-usapan po yung mga napag-usapan natin ngayon, yung mga polisiya na pagbabago? When is that gonna happen? Sa lalong madaling panahon po at kakausapin ko lamang po ang aming tagapangulo, si Dr. Mercado, at titingnan po natin
sa ating schedule. But salamat po at makakaasa po si Mrs. Sulit na makakapunta at imimit po siya ng aming presidente. Good. Ibibigay po namin sa inyo off-air, of course with the permission of Mrs. Sulit, para matawagan niyo po siya. Maraming salamat po, Senator Tulfo. Sa muli, nakikiramay po kami, Ms. Maria Sulit, at yung balanse niyo po, sasagutin na po namin. Yung 25,000, kami na po bahala ngayon po mismong araw na ito, ma'am. Okay? Salamat, Senator Rap. Magandang hapon po, ma'am. Dr. Parga, salamat po sa pagtanggap na aming tawag. Maraming salamat din po, Senator Tulfo, at muli po ang aming pakikiramay kay Mrs. Sulit at sa pamilya po na naiwan. Thank you po. Okay. Attorney Garrett. Yes po, Sen. Para masigura, no, let's make it formal. Gumawa tayo ng liham. Opo. Itong napag-usapan, nabaguhin yung polisiya. po. Madagdag ko lang sandali, Sen. Siguro let's also think about putting penalties po, Senator, kapag ka may ganitong nangyaring maling assessment po. Dapat may penalty rin po ang either PhilHealth or ang hospital. Oh, dapat shared responsibility yun. Dapat yung ospital din. Opo. Alam na nila yung kanilang responsibilidad. Alam nila kung anong dapat gawin. Hindi yung bahala na kayo sa buhay nyo. Kailan mabayaran yung bill. Walang ganunan. Oh, Kung yes saan po, ako napikon Senator. talaga rito, Atty. Garrett, tama naman si Miss Sulit. Opo. Meron kang dinaramdam, may dinadaanan ka. Yung mister mo, Yes, pa, at may nangyari pa. And then itong supervisor na naka-t-shirt lang, ninapagalitan pa sila. Grabe naman. Dapat Yes, po ako sir. yung supervisor na gusto ko masibak eh. Yes, Sen. Kaya po kayo po ay nagpasa ng anti-taray bill po natin, no, Senator? Meron pang pinasa yung anti-taray bill para sa mga kawani ng gobyerno. Yan, kasama na yan. Dapat Ay, yan, nako, sir. maparusahan. Yes, Sige, thank you, Atty. Garrett. Yes, po.